Walang tao. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Liam habang bumababa siya ng bus. Ang terminal ng San Mateo, na dati ay parang isang binulsang palengke sa hapon, puno ng sigawan ng mga dispatcher, ng mga nagtitinda ng yema at mani, ng ugong ng mga tricycle na nag-aagawan sa pasahero, ay halos walang imik ngayon. Isang mahabang nakakabinging katahimikan na binabasag lang ng humihinang makina ng bus na kanilang sinakyan. Weird, bulong ni Marco sa tabi niya habang inaabot ang dalawang maleta. Parang isinara ang buong bayan. May iisang tricycle na nag-aabang sa lilim ng isang puno ng akasya. Ang driver, isang matandang lalaki na nakasombrero, ay hindi man lang sumigaw para alukin sila. Tumingin lang ito, tumango at hinintay silang lumapit. Walang tanong-tanong, walang tawaran. Ang tanging tunog sa biyahe pauwi ay ang pumipiyok na kadena ng motor at ang paghampas ng hangin. Maging ang mga bahay na nadadaanan nila ay tila mga nakapinid na mata. Sarado ang mga bintana. Walang mga batang naglalaro sa kalsada. Pagdating nila sa lumang bahay na gawa sa kahoy, ang pamilyar na amoy ng Vicks at ng mga lumang libro ay sumalubong kay Liam. Isang dampi ng alaala, isang dampi ng ginhawa, pero nawala lahat iyon nang bumukas ang pinto. Si Lola Crescencia. Nakatayo siya roon, nakaputing duster. Ang kanyang manipis na buhok ay nakapusod ng mahigpit. Ngumiti siya, pero hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang mga matang iyon, na dati puno ng kislap at paglalambing, ay parang dalawang malalim na balon. Mga apo, sabi niya. Ang boses niya ay tuyo, parang dahon na natagalan sa ilalim ng araw. Lumapit si Liam para magmano at dinama niya ang likod ng kamay ng kanyang lola sa kanyang noo. Malamig. Hindi ang lamig ng katandaan. Isang lamig na tumatagos sa buto. Niyakap niya ito. At doon, naramdaman niya ang tunay na pagkakaiba. Ang katawan ni Lola Crescencia ay matigas, walang init, parang isang magaspang na anino ng babaeng nagpalaki sa kanya. Kumala si Liam sa yakap. Pakiramdam niya ay siya lang ang yumayakap. Ang hapunan ay tahimik. Naghain si Lola ng adobo, ang paborito ni Liam, pero hindi ito kumain. Nakaupo lang ito sa kabisera. Ang mga kamay ay nasa ibabaw ng mesa, magkapatong. Si Marco ang bumasag sa katahimikan. Lola, naalala niyo po ba yung dati, yung nahulog si Liam sa puno ng mangga dahil may pulang langgam? Tumawa si Marco, sinusubukang pagaanin ang paligid. Iyak ng iyak, akala mo katapusan na ng mundo. Walang reaksyon. Si Liam ay pilit na ngumiti. Si Lola Crescencia ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Ang kutsara't tinidor lang nila ang maririnig sa lumang plato. At bigla, tumunog ito. Ang malumanay, malagong tunog ng kampana mula sa simbahan. Orasyon. 6:00 ng gabi. Isang matinis na kalansing ang pumuno sa kusina. Nabitawan ni Lola Crescencia ang kanyang kutsara. Bumagsak ito sa sahig. Ang kanyang mga mata, na kanina'y blanko, ay nanlaki ngayon sa isang emosyong hindi mabasa ni Liam. Takot? Galit? Tumingin siya ng diretso sa bintana, sa direksyon ng simbahan, na para bang may isang halimaw na paparating mula roon. Hindi siya kumukurap. Nang gabing iyon, sa kanyang silid, hindi makatulog si Liam. Ang kama ay luma, pero ang pakiramdam ay bago at hindi pamilyar. May kakaibang amoy sa hangin.
Matamis pero nakakasulasok. Amoy ng kalatsuchi. Imposible. Walang puno ng kalatsuchi sa bakuran nila. Sinubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata. Pilit na iniisip na pagod lang siya sa biyahe. At doon niya unang narinig ang ugong. Isang mahinang tunog. Isang mababang frequency na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa o sa loob mismo ng kanyang bungo. Zzzz. Huminto siya sa paghinga. Pinakiramdaman. Baka galing sa poste ng kuryente o sa lumang bentilador. Pero patay ang bentilador at ang tunog ay masyadong organiko. Maya-maya may narinig siyang ibang tunog. Ang sutyot ng mga tsinelas sa sahig na kahoy. Dahan-dahan. Papunta, pabalik, papunta, pabalik. Si Lola. Naisip niya. Siguro hindi rin makatulog. Pero ang paglakad ay nagpatuloy. At napansin ni Liam na ang tunog ay hindi humihinto. Kahit noong nakarinig siya ng tunan ng ginanadig siya ng mahinang ubo mula sa kwarto ng kanyang lola. Isang tunog na malinaw na nagmumula sa isang taong nakahiga. Ang sutyot ng mga tsinelas sa labas ay nagpatuloy pa rin. Dahan-dahan, bumangon si Liam. Pinipigilan ang paghinga. Tinungo niya ang pinto at sumilip sa maliit na siwang. Madilim ang sala. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan na tumatagos sa bintanang kapis. At sa gitna ng dilim, nakatayo si Lola Crescencia. Nakatalikod. Nakatayo lang siya roon, hindi gumagalaw, sa harap ng luma nilang aparador. Tapos gumalaw ang kanyang kamay. Dahan-dahan niyang itinaas ito. At ang kanyang mga daliri ay nagsimulang kumaskas sa kahoy. Mahina, paulit-ulit, isang tunog na nakakakilabot. Parang kuko ng daga na sinusubukang humanap ng labasan. Kaskas, 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 biglang huminto ang pagkaskas. Huminto ang lahat. At sa isang iglap na halos hindi na irehistro ng kanyang mga mata, umikot ang ulo ni Lola Crescencia. Dahan-dahan. Hanggang ang mukha nito sa dilim ay nakaharap ng diretso. Sa siwang ng pinto kung saan siya nagmamasid. Para bang alam nito? Alam nitong nandoon siya kinabukasan, isang pilit na umaga ang dumating. Si Liam ay halos walang tulog, ang imahe ng kanyang lola sa dilim at ang kaskas ng mga kuko nito sa aparador ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip. Baka nananaginip ka lang, pinsan, sabi ni Marco habang nagtitimpla ng kape. Matanda na si Lola. Minsan, may mga ginagawa na sila na, alam mo na, kakaiba. Sinubukan ni Liam na maniwala roon. Sinubukan niyang isipin na lahat ay bunga lang ng pagod at ng matagal na pagkawala. Pero ang lamig ng yakap, ang blangkong titig, ang ugong na narinig niya, hindi iyon gawa-gawa lang. Isang malakas at masayang tao po ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Kasabay nito ang tatlong malalakas na katok sa pinto. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking naka-polo shirt na may tatak ng barangay. Matipuno ang katawan, malapad ang ngiti, at may mga matang tila laging nagmamasid. Si Kapitan Baldo. "Liam! Marco! Welcome home!" Bati niya. Ang boses ay pununo ng sigla na hindi bumabagay sa tahimik na paligid. Inilahad niya ang kamay at kinamayan sila ng mahigpit. Masyadong mahigpit. "Pasensya na at ngayon lang ako nakadalaw. Naging abala sa mga gawain dito sa barangay." Umupo ito nang hindi inaalok. "Kumusta naman ang biyahe ninyo? At si Nanay Crescencia, maayos naman ba ang pakiramdam niya?" "Ayos lang po kami, Kap," sagot ni Marco halatang medyo nailang.
Mabuti naman, sabi ng kapitan. Ang kanyang ngiti ay hindi nawawala. Mamayang gabi, sana'y makapunta kayo sa plaza. Mayroon tayong munting pailaw para sa mga kabataan natin na naghahanap ng magandang kapalaran sa Maynila. Isang simpleng pag-alala at panalangin. Hindi iyon isang paanyaya. Iyon ay isang utos na binalot sa magagalang na salita. Bandang tanghali, naubusan sila ng asukal. Nagpresenta si Liam na bumili sa tindahan ni Aling Nena sa kanto. Ang maliit na sari-sari store ay laging bukas, pero ngayon, ang screen door nito ay nakasara at may takip na sako ang bintanang rehas. Aling Nena, tawag ni Liam. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Si Aling Nena, isang babaeng dati laging nakangiti at palatanong, ay mukhang mas matanda ng 10 taon. May malalalim na eye bags ito at ang kanyang mga mata ay mailap. "O Liam, iho, ikaw pala," sabi niya. Hindi siya pinapatuloy sa loob. "Anong kailangan mo?" "Asukal lang po, Nay. 1 kilo." Habang kinukuha ni Aling Nena ang asukal, sinubukan ni Liam magtanong. "Ang tahimik po yata ng San Mateo ngayon. Narinig ko po kay Kapitan, marami raw pong kabataan ang umalis." Huminto si Aling Nena sa ginagawa. Nabitawan niya ang panakal ng asukal. Tumingin siya sa kaliwa't kanan na para bang may nakikinig. "Ganoon talaga ang buhay, iho," bulong niya. Ang boses ay nanginginig. Hinahanap nila ang swerte sa malayo. Kinuha niya ang bayad ni Liam. Inabot ang sukli at ang asukal ng nagmamadali at halos itulak siya palabas ng pinto. "Sige na, iho, mag-iingat ka." At isinara niya ang pinto. Nang gabi na iyon, napilitan silang pumunta sa plaza. Doon, sa harap ng munisipyo, nagtipon ang halos buong barangay. Ang bawat isa ay may hawak na puting kandila. Walang nag-uusap. Walang nagtatawanan. Nakatayo lang sila, naghihintay. Ang kanilang mga mukha ay sinasalamin ang kumikislap na apoy. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng natutunaw na kandila ang kuma at ng mga bulaklak na nagsisimula ng malanta. Tumayo si Kapitan Baldo sa isang maliit na entablado. Sa likod niya ay isang mahabang listahan ng mga pangalan. "Mga kababayan," simula niya, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. "Narito tayo ngayong gabi, hindi para magluksa. Narito tayo para magbigay pugay, para ipagdasal ang tagumpay ng ating mga anak. Mga kapatid, mga kaibigan, na buong tapang na sinuong ang hamon ng buhay sa syudad. Isang kasinungalingan. Naramdaman ni Liam sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa na lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Bumaba si Kapitan Baldo sa entablado at lumakad sa gitna ng mga tao. Ngumingiti, tumango-tango, at huminto siya sa harap ni Liam. Habang nagsasalita ang kapitan tungkol sa pag-asa at sakripisyo, ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ni Liam at sa sandaling dumampi ang palad nito sa kanya, isang matinding init ang biglang gumapang mula sa kanyang dibdib. Ang medalyon. Ang lumang medalyon ng kanyang ina na nakasabit sa kanyang leeg, sa ilalim ng kanyang damit, ay nagbabaga na parang isang piraso ng uling. Kasabay nito, ang ugong. Ang pamilyar na tunog na narinig niya kagabi ay bumalik, pero ngayon, hindi na ito isang mahinang bulong. Ito ay isang matinis, nakakabinging ingay sa loob ng kanyang ulo.
malakas at malinaw. Napaurong si Liam. Tinanggal ng kapitan ang kanyang kamay at ang ngiti nito ay bahagyang nagbago. May kakaiba sa kanyang mga mata. Isang kislap ng pagkilala. Magsindi na tayo, utos ng kapitan. At sa isang iglap, isang tunog ang narinig sa buong plaza. Hindi tunog ng mga posporong kinakaskas ng paisa-isa, kundi isang sabay-sabay, perpektong tunog. Na sinundan ng sabay-sabay na pagsiklab ng apoy mula sa daan-daang kandila. Para itong isang ritual, isang ensayadong sayaw. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, isa-isang umalis ang mga tao. Mabilis, walang lingon-lingon. Iniwan nila ang kanilang mga kandila na nakatusok sa mga kahon ng buhangin. Naiwan si Liam at Marco sa halos walang taong pyesa. May ipapakita ako sa iyo, bulong ni Marco. Hinila niya si Liam palapit sa mga kandila. Itinuro niya ang isa. Sa natunaw na pagkit na tumigas sa gilid ng kandila, may isang maliit na marka, isang ukit, isang simbolo na ginawa habang malambot pa ang pagkit. Tiningnan nila ang iba pang mga kandila. Pare-pareho lahat. Nandoon ito sa bawat isa. Isang maliit, halos hindi mapansing simbolo ng isang nakapikit na mata. Ang tulog ay isang luho na hindi na mahanap ni Liam. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang nakikita niya ay ang nakapikit na matang inukit sa kandila. Isang simbolo ng lihim na alam ng lahat, pero walang gustong bigkasin. Ang gabi sa San Mateo ay may sariling ingay. Ang huni ng mga kuliglig na parang pabulong. Ang pagaspas ng mga dahon na parang mga yabag, pero ang pinakamaingay sa lahat ay ang katahimikang nagmumula sa mga bahay. Dahil sa hindi mapakali, bumangon si Liam para uminom ng tubig. Doon niya nakita. Sa maliit na mesa sa tabi ng hagdan, sa ilalim ng liwanag ng munting ilaw sa may altar, nakaupo si Lola Crescencia. Nakaharap siya sa isang kalendaryo. Ang parehong kalendaryo na naroon na mula pa noong bata si Liam. Ang kanyang daliri, butot balat, ay dahan-dahang gumuhit sa mga petsa. Pabalik-balik. Mula sa araw na iyon hanggang sa isang petsang binilugan ng pulang tinta. At nagsalita siya. Hindi sa kanya, kundi sa hangin, sa kalendaryo, sa isang taong hindi nila nakikita. Malapit na, bulong niya. Ang boses ay walang buhay. Parang hangin na dumadaan sa sirang bintana. Ang pangako, sa ika-40 araw, sinundan ni Liam ng tingin ang petsang binilugan. At isang matinding kilabot ang gumapang sa kanyang batok. Alam niya ang araw na iyon. Ang ika-40 araw ng pagpanaw ng kanyang ina. Kinabukasan, sinubukan ni Liam na kausapin si Marco tungkol dito. Pero bago pa man siya makapagsalita, si Marco na ang naunang nagkwento. Pinsan, may narinig ako kanina sa labas, sabi ni Marco. Ang boses ay mas seryoso na ngayon. Si Mang Cardo, yung mangingisda, sabi niya. Nakita niya raw kagabi ang isa sa mga tanod ni Kapitan. Doon sa may ilog. Anong ginagawa? Nag-atubili si Marco. Kinakain niya yung asong pagalagala, yung si Putol, at pinsan, sabi ni Mang Cardo, parang hindi man lang niluto. Naalala ni Liam ang mga tanod sa pailaw, ang kanilang mga blangkong mata, ang kanilang mga galaw na sabay-sabay. Hindi na ito isang simpleng hiwaga. Ito ay isang bagay na marumi at mapanganib. Ang gabi ay muling dumating, mas mabigat,
Mas madilim, nasa loob sila ng bahay, nakasara ang mga bintana, nang bigla. Isang tunog ang pumunit sa katahimikan, isang sigaw, galing sa bahay ng mga de Guzman sa tapat. Isang sigaw ng babae, matinis, puno ng takot. Isang sigaw na biglang pinutol. Ano yun? Napatalon si Marco. Tatakbo sana sila palabas, pero bago pa man nila mabuksan ang pinto, natanaw nila sa siwang ng bintana ang pagdating ng mga ilaw. Mga flashlight, ang mga tanod, at si Kapitan Baldo. Nandoon na siya. Agad-agad, mga kababayan, walang problema rito. Sigaw ng kapitan. Ang boses niya ay kalmado. Masyadong kalmado. Away pamilya lang po. Umuwi na po tayo sa ating mga tahanan para sa mapayapang gabi. Nakita ni Liam ang ibang mga kapitbahay na sumilip din sa kanilang mga bintana. Pero nang makita nila si Kapitan Baldo, isa-isa silang nagsara. Komandado, nagpatay ng ilaw na para bang may hindi nakasulat na utos na bawal makialam, bawal magtanong. Walang ambulansya na dumating, walang pulis. Pagkatapos ng ilang minuto, ang bahay ng mga de Guzman ay naging madilim at tahimik, na parang walang nangyari. Pumasok si Liam sa kanyang kwarto, ang puso niya ay dumadagundong. Pakiramdam niya ay nasusukol sila. Isang buong bayan ang bilanggo ng isang takot na hindi pinapangalanan. Hinila niya ang isang lumang baul mula sa ilalim ng kama at binuklat ang isang album ng mga litrato. Huminto siya sa isang pahina. Isang litrato nila ni Marco noong mga bata pa sila, kasama ang kanyang ina. Nakangiti silang lahat. Masaya, simple. Bago ang lahat ng ito, hinawakan niya ang medalyon sa kanyang dibdib. Ang malamig na metal nito ay ang tanging bagay, paimag, na parang totoo sa gabing iyon. Sana pagod lang ito. Sana bukas, normal na ang lahat. Liam, ang nanginginig na boses ni Marco ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nakatayo ito sa may pintuan, namumutla. Ano? Hindi sumagot si Marco. Itinuro lang nito ang kanilang pinto sa harap, dahan-dahang lumabas si Liam. At nakita niya ito. Sa gitna ng kanilang lumang pintong kahoy, may bagong ukit. Isang ukit na malalim, hiniwa sa kahoy. Ang simbolo ng nakapikit na mata. Minarkahan na sila. Ang nakaukit na mata sa pinto ay hindi isang babala. Ito ay isang deklarasyon. Isang pag-angkin. Hindi na sila mga bisita sa San Mateo. Sila ay mga bihag na naghihintay ng kanilang sentensya. Kailangan nating umalis dito, Liam, sabi ni Marco kinaumagahan. Ang boses niya ay mahina at puno ng takot. Kahit maglakad tayo papunta sa susunod na bayan. At iwan si Lola? Umiling si Liam. Ang takot na naramdaman niya kagabi ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. Hindi tayo tatakbo, Marco. Maghahanap tayo ng sagot. Sagot saan? Sa multo? Sa aswang? Lalo lang tayong mapapahamak. Ang sagot ay wala sa labas. Giit ni Liam. Tumingin siya sa dulo ng pasilyo, sa isang pintong laging nakasara. Nandito lang sa loob ng bahay. Ang silid ng kanyang ina. Mula nang pumanaw ito, nanatili itong nakakandado. Si Lola Crescencia lang ang may hawak ng susi. Ayon sa kanya, para raw mapreserba ang mga alaala. Pero ngayon, para kay Liam, ang silid na iyon ay hindi na isang alaala. Ito ay isang ebidensya.
Hinintay ng Liam at aningkay nila ang sandaling umupo si Lola sa kanyang tumba-tumba sa may bintana. Sa kanyang oras ng pagtitig sa kawalan, dahan-dahan kinuha ni Liam ang malaking bungkos ng mga susi mula sa sabitan sa kusina. Sa pangatlong subok, nahanap niya ang tamang susi, isang luma at kinakalawang na susi. Ang pagpihit nito sa seradura ay gumawa ng isang matinis na krrrk. Itinulak nila ang pinto. Isang amoy ang sumalubong sa kanila. Amoy ng alikabok, ng naftalina, at ng hangin na matagal nang hindi gumagalaw. Ang lahat ng gamit ay nakatakip ng puting tela na para bang mga kaluluwang naghihintay. Ang sinag ng araw na tumatagos sa siwang ng bintana ay nagpakita ng libu-libong alikabok na sumasayaw sa hangin. Nagsimula silang maghanap. Binuksan nila ang mga aparador na puno ng mga damit na formal. Mga bestidang minsang isinuot ng kanyang ina sa mga importanteng okasyon. Sa isang maliit na kahon, nakita nila ang mga luma nilang litrato. Mga ngiting matagal nang nakalimutan. "Huy, tingnan mo to," sabi ni Marco may inilabas mula sa ilalim ng kama. Isang tumpok ng mga lumang comics. Pugad Baboy. Funny comics. Naalala mo, pinag-aagawan pa natin to dati. Kinuha ni Liam ang isa at isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sa isang saglit, nawala ang takot. Sa isang saglit, bumalik sila sa pagkabata. Sa isang panahong ang tanging halimaw ay nasa pahina lang ng comics. Dapat pala, nagsimula si Liam pero hindi niya natapos ang sasabihin. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang bagay sa sulok ng silid. Isang malaking baul na gawa sa kahoy. Magkatulong nila itong hinila sa gitna. Mabigat, walang kandado. Nang buksan nila ito, ang amoy ng lumang papel at pinatuyong bulaklak ang bumungad. Sa ilalim ng isang lumang bestida na kulay krema, nakita nila ito. Isang maliit na kwadernong nababalutan ng itim na katad. Ang talaarawan ng kanyang ina. Umupo si Liam sa sahig at binuklat ito. Ang sulat kamay ng kanyang ina, pamilyar at malambot. Ang mga unang pahina ay puno ng mga masasayang kwento. Ang unang araw niya sa trabaho, ang mga kalokohan nila ni Marco, ang pagtanim niya ng mga rosas sa hardin. Nilipat ni Liam ang mga pahina, papalapit sa katapusan. Doon, nagbago ang tono. Ang sulat ay naging magulo, nanginginig, mga salaysay tungkol sa sakit, sa mga pagbisita sa doktor, sa unti-unting pagkawala ng pag-asa. Wala nang magawa ang mga doktor. Basa ni Liam sa isang entry. Ang sakit ay kumakalat na. Si nanay, ayaw niyang ipakita, pero gabi-gabi ko siyang naririnig na umiiyak. At pagkatapos, ilang blangkong pahina. Nang ilipat niya sa susunod na entry, halos isang buwan ang lumipas. Ang sulat kamay ay malinaw na ulit, masigla. Isang milagro, ang sabi ng doktor. Hindi nila maipaliwanag. Pero ang mga resulta ng huling pagsusuri ko ay malinis. Para akong nabigyan ng pangalawang buhay. Si nanay, walang tigil ang pasasalamat sa Diyos. At kay Kapitan Baldo, sa lahat daw ng tulong nito. Nagpatuloy si Liam sa pagbasa. Hinahanap ang paliwanag. Pero wala. Ang huling pahina ng talaarawan ay punit. Tinanggal, pero sa pahinang bago ang napunit na bahagi. May isang huling entry, isinulat ng nagmamadali. Ang tinta ay bahagyang kumalat na parang isinulat habang may mga luhang pumapatak.
Ginawa ni Crescencia ang isang bagay na hindi mapapatawad para iligtas ako. Ang utang na ito, sisingilin nito ang kanyang kaluluwa. Nangako si Kapitan. Ang mga salitang iyon ay umaling-aungaw sa loob ng silid. Mas nakakakilabot pa kaysa sa katahimikan. Hawak ni Liam ang tala-arawan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Anong utang? Anong ipinangako? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Isang malamig na realisasyon na mamuuna ang yun. Ang unti-unting gumapang sa isip ni Liam. Ang biglaang paggaling ng kanyang ina. Ang pasasalamat nito kay Kapitan Baldo. Ang pagiging malapit ng kapitan sa kanilang pamilya, lalo na kay Lola Crescencia. Ang mga piraso ng palaisipan ay naroon, pero ang larawang binubuo ng mga ito ay isang bagay na mula sa isang masamang panaginip. Ang milagro, bulong ni Liam. Ang sabi niya, isang milagro, pero hindi. Naaalala niya ang isang kwento ng kanyang ina. Isang bagay na binaliwala niya noon. Nung panahong iyon, anak, akala ko katapusan ko na. Pero si Kapitan, may alam siyang paraan. Isang uri ng panata. Sabi niya, lahat ng bagay may katumbas na sakripisyo. Sakripisyo, utang, pangako. Kailangan nating malaman kung ano to. Sabi ni Liam, tumayo siya. At sa tingin ko, alam ko kung sino ang makakapagbigay sa atin ng kahit pahiwatig lang. Aling Nena. Kinahapunan, muli nilang nakita ang tindahan ni Aling Nena na nagsasara ng maaga. Pero sa pagkakataong ito, hindi sila kumatok. Dahan-dahan silang umikot sa likod sa may bintanang nakabukas ng bahagya. Doon, sa dilim ng kanyang munting tindahan, nakaluhod si Aling Nena sa harap ng isang maliit na altar. Walang kandila, walang dasal na maririnig. Umiiyak lang siya ng tahimik. Pinilit nilang pakinggan ang kanyang mga hikbi. At sa gitna ng mga ito, may mga salitang namumutawi sa kanyang mga labi. Patawarin niyo po ako, hikbi niya. Tinanggap ko ang biyaya para sa aking anak. Akala ko ayos lang. Isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan sa siwang ng tindahan. Ang tunog nito ay parang isang mahabang bulong. Kasabay nito ang ugong sa ulo ni Liam ay bumalik. Isang matalas na kirot na parabang may isang karayom na tumutusok sa kanyang sentido. Napahawak siya sa kanyang ulo. Ayoko pa pong magbayad, narinig nilang sabi ni Aling Nena. Hindi pa po, maawa po kayo, naintindihan na ni Liam. Ang tulong ni Kapitan Baldo, ang milagro, ang biyaya. Ito ay isang kasunduan, isang transaksyon. Ibinibigay niya ang gusto mo, kalusugan, magandang ani, pera at kapalit nito, mayroon siyang sisingilin. Isang baluktot, demonyong bersyon ng utang na loob. At ang buong San Mateo ay nalulunod sa utang na ito. Habang pabalik sila sa bahay, ang bawat taong nadadaanan nila, ang magsasakang nakayuko, ang babaeng nagwawalis na blangko ang tingin, ang mga lalaking nag-iinuman ng walang imik ay tila may dalang bigat. Ang ugong ay lumalakas sa tuwing malapit sila sa isa sa kanila. Isang paalala na ang sakit ng bayan ay hindi isang misteryo. Ito ay isang impeksyon. Isang matinding bigat ang dumagan sa dibdib ni Liam. Isang bigat na mas masakit pa sa takot. Pagkakasala. Ang buhay ng kanyang ina. Ang pangalawang pagkakataon na ibinigay sa kanya. Iyon nang nagsimula ng lahat ng ito.
Ang kaligtasan ng kanyang ina ang ipinambayad sa kaluluwa ng kanyang lola. Hindi natin to kasalanan na Liam, sabi ni Marco, na parabang nabasa niya ang isip ng pinsan. Nakaupo sila sa hagdanan sa labas ng bahay. Ang papalubog na araw ay nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa kanilang mga mukha. Hindi sumagot si Liam. Tumingin lang siya sa malayo. Hinati ni Marco ang isang piraso ng choknut na nakuha niya sa bulsa. Inabot niya ang kalahati kay Liam. Isang gawi mula pa noong bata sila. Isang paraan ng pagsasabing, "Nandito ako," nang hindi kailangang gumamit ng salita. Tinanggap ni Liam ang candy. Walang nagsalita. Gabi na nang pumasok sila sa bahay. Tahimik. Masyadong tahimik. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa altar. Wala si Lola Crescencia sa kanyang tumba-tumba. Nakita nila siya sa sala. Nakaupo sa sahig. Sa kanyang kandungan, nakalatag ang mga lumang litrato. At sa kanyang kamay, hawak niya ang isang piraso ng papel. Isang lukot at lumang piraso ng papel. Ang punit na pahina mula sa tala-arawan. Tumingala si Lola Crescencia sa kanila. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, isang blankong maskara. Pero sa kanyang mga pisngi, may dalawang guhit ng luha na patuloy na dumadaloy. Tumingin siya kay Liam na parabang humihingi ng tulong o ng tawad. At dahan-dahan niyang itinaas ang papel. Dinala niya ito sa kanyang bibig. Napatitig sila. Hindi makagalaw. Ipinasok niya ito. At sa isang tuyo nakakasuyang tunog ng paglunok. Nilunok niya ito. Nilunok niya ang huling piraso ng katotohanan. Ang paglunok. Ang tunog na iyon ang bumasag sa kanilang paralysis. Tama na, bulong ni Liam. Hinila niya si Marco palayo sa sala. Aalis na tayo. Ngayon na. Wala nang tanong, wala nang pag-aalinlangan. Ang bahay na ito ay hindi na kanlungan. Isa na itong kulungan. At ang kanilang lola ay ang bantay at ang bilanggo. Nagsiksikan sila ng ilang damit sa isang bag. Walang ingay. Ang bawat kaluskos ng tela, bawat pagtama ng siper ay parang isang sigaw sa katahimikan. Plano nila, dumaan sa likod bahay, tahakin ang pilapil, at marating ang kalsada kung saan sila maaaring mag-abang ng kahit anong sasakyan paalis ng San Mateo. Dumungaw sila sa bintana. Ang tricycle na nag-iisang naghahatid sa kanila. Naroon pa rin sa ilalim ng puno ng akasya na parang isang aninong naghihintay. Subukan natin, sabi ni Marco. Baka sakali. Patakbo ngunit maingat silang lumabas. Ang driver na nakaupo lang sa loob ng sidecar ay tumingala sa kanila ng walang imik. Manong, sa bayan po, kahit magkano, sabi ni Liam. Ang boses ay apurado. Hindi sumagot ang driver. Itinuro lang nito ang makina ng tricycle. Nakabukas. Gutay-gutay ang mga kable na parabang nginat-ngat ng isang malaking hayop. Isang malamig na hangin ang umihip sa pagitan nila. Sabotahe. Maglalakad na lang tayo, sabi ni Liam. Hinila niya si Marco. Hindi na nila tinahak ang pangunahing kalsada. Alam nilang mapanganib, kumanan sila sa isang maliit na eskinita na papunta sa malawak na tubuhan. Ang daan ay madilim. Tanging ang liwanag lang ng buwan ang kanilang gabay. Ang hangin ay malamig at mabigat sa amoy ng lupa. 10 minuto na silang naglalakad nang marinig nila ito. Isang yabag sa likuran. Tapos isa pa. Huminto sila. Nakiramdam. Huminto rin ang mga yabag. Tumakbo tayo,
bulong ni Liam, at tumakbo sila. Ang kanilang mga sapatos ay lumulubog sa malambot na lupa. Ang kanilang paghinga ay naghahabol, pero ang mga yabag sa likod nila hindi bumibilis. Kalmado lang, sunod, 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 parang isang laro. Nang marating nila ang dulo ng tubuhan, nakita nila sila. Sa ilalim ng puno ng kamatsile, nakatayo ang 3 tanod. Walang kislap ang kanilang mga mata. Ang isa sa kanila ay nakangisi, pero ang ngisi ay hindi abot sa kanyang mga mata. Isang ngisi ng isang mangangaso na nasukol na ang kanyang biktima. Tumalikod sina Liam at Marco at tumakbo sa kabilang direksyon. Papasok sa isang gubat ng matataas na talahib. Ang mga tuyong dahon ay humahaplos sa kanilang mga braso at muka na parang mga daliring humahawak sa kanila. "Dito!" sigaw ni Marco. Sumuot sila sa mas makapal na bahagi. Ang ingay ng kanilang pagtakbo ay napapalitan ng kaluskos ng mga dahon. Huminto sila sa likod ng isang malaking punso. Pinipigilan ang kanilang paghinga. Narinig nila ang pagpasok ng mga tanod sa talahiban. Pero may mali sa tunog. Ang yabag ng isa ay masyadong mabilis, hindi natural. Parang lumulutang sa lupa. Ang isa naman ay mabagal. Parang kinakaladkad ang isang paang manhid. At ang isa pa, walang tunog. Alam lang nilang nandoon siya dahil sa paggalaw ng mga talahib. Ang bawat pagaspas ng dahon ay parang isang bulong. Nasa kanan ba o sa kaliwa? Ang buong paligid ay naging isang malaking kalaban. Biglang may gumalaw sa kanilang harapan. Si Marco sa isang iglap ay humarang sa harap ni Liam. "Hinila niya ito pababa naman namin," bulong ni Marco. Isang dasal na tinuro sa kanila ni Lola Crescencia noong bata pa sila. "Sumasalangit ka." Ang anino ay dumaan sa kanilang tapat. Ilang talampakan lang ang layo. Hindi sila nakita. Naghintay sila. 5 minuto, 10 minuto. Hanggang ang tanging maririnig na lang nila ay ang sarili nilang mga puso na kumakarera sa kanilang mga dibdib. Nang sigurado na silang wala na ang mga ito, dahan-dahan silang gumapang palabas. Ang damit nila ay puno ng putik, ang kanilang balat ay puno ng galos. Pero buhay sila. Tumakbo sila pabalik sa direksyon ng kanilang bahay, gamit ang ibang daan. Ito na lang ang tanging lugar na maaari nilang pagtaguan. Isang bitag na tinatawag nilang tahanan. Pagod at nanginginig, dumaan sila sa likod. Maingat nilang binuksan ang pinto ng kusina. Tahimik. Sumilip si Liam sa sala. At doon, ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nagyelo. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng lampara, nakaupo si Lola Crescencia. At sa silyang nasa tapat niya, nakaupo si Kapitan Baldo, kalmadong humihigop ng tsaa mula sa isang porselanang tasa. Napansin sila ng kapitan. Tumingin ito sa kanila. Sa kanilang maruming damit, sa kanilang takot na mga mata. Ibinaba nito ang tasa sa platito. Ang kalansing ay umaling-aungaw sa nakabibinging katahimikan. Ngumiti si Kapitan Baldo, isang malapad at mapaglarong ngiti. "Nag-jogging lang kayo mga iho," sabi niya. Ang boses ay banayad at puno ng panunuya. "Gabi na." Ang ngiti ni Kapitan Baldo ay isang pader na hindi nila kayang gibain. Ang sala ay naging isang entablado at sila ang mga aktor na hindi alam ang kanilang linya. "Maupo kayo," sabi ng kapitan. Ang tono ay parang nag-aanyaya sa isang simpleng pag-uusap. Walang gumalaw. Si Liam at Marco ay nanatiling nakatayo sa may pintuan ng kusina. Ang kanilang mga katawan ay naninigas sa tensyon.
Sayang naman ang tsaa. Patuloy ng kapitan. Itinaas niya ang tasa. Espesyal na timpla ito ni Nanay Crescencia. Tumingin si Liam sa kanyang lola. Nakaupo lang ito. Ang mga mata ay nakatitig sa sahig na para bang wala siyang naririnig. Ang kanyang presensya ay mas nakakatakot pa kaysa sa kanyang pagkawala. Pagod na kami, Kap. Matutulog na kami, sabi ni Liam. Hinawakan niya ang braso ni Marco para hilahin ito papasok sa kanilang silid. Kailangan nilang makalayo sa lalaking ito. Kailangan nilang makapag-isip. Hindi sila pinigilan ng kapitan. Tumayo lang ito. Sige lang, magpahinga kayo. Mahaba pa ang gabi at ang mga susunod pa. Naglakad ito papunta sa pinto. Mag-iingat kayo sa labas. Maraming lamok. At lumabas siya. Isinara ang pinto ng dahan-dahan. Sa loob ng silid walang nagsalita. Ang tanging naririnig nila ay ang sarili nilang hininga. Hindi sila ligtas. Hindi sa labas. Lalong hindi sa loob. Kinagabihan, hindi na muling sinubukan ni Liam na matulog. Umupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang isip ay tumatakbo sa isang bilog ng takot at mga tanong na walang sagot. Paano sila lalaban sa isang kalabang kontrolado ang buong bayan? Isang kalabang nakaupo sa kanilang sala at umiinom ng tsaa. Isang desperasyon ang nagtulak sa kanya na bumangon. Kailangan niya ng sagot. Kahit ano. Dahan-dahan, tinungo niya ang silid ni Lola Crescencia. Nakahiga ito, payat at marupok sa ilalim ng kumot. Ang paghinga nito ay mababaw, para siyang isang kandilang malapit ng maubos. Umupo si Liam sa sahig sa tabi ng kama. Lola! Bulong niya sa hangin. Kung nandyan pa po kayo, tulungan niyo kami. Hinayaan niyang tumulo ang kanyang mga luha. Bigyan niyo po kami ng senyales. Kahit ano lang po. Walang sagot. Tanging ang paghilik ng natutulog na si Marco sa kabilang kwarto. At nang akala niya ay wala ng pag-asa nagsimula ito. Isang himig. Isang mahinang pag-ugong mula sa mga labi ni Lola Crescencia. Isang oyayi. Ang pamilyar na oyayi na kinakanta nito sa kanya noong bata pa siya. Banayad sa simula, pamilyar at nakakakalma. Pero habang tumatagal ang himig ay nagiging sintonado, parang isang sirang music box. Ang kanyang mga kuko ay marahang tumatapik sa lumang kahoy ng headboard. Sinusundan ang ritmo at pagkatapos ay ang mga salita, pautal-utal, mahina. Hayo na, bunso, sa lilim ng balete. Balete, ang malaking puno sa dulo ng bayan. Ang lugar na laging sinasabi ng mga matatanda na may nagbabantay. Kung saan unang sinabi, ang pangalan ng ina, ang pangalan ng ina, ang pangako, ang kasunduan. Doon ito nagsimula. Hinawakan ni Liam ang malamig na kamay ng kanyang lola. Malamig na parang bato. Ngunit sa isang saglit, isang halos hindi maramdamang pagpisil. Ang naramdaman niya pabalik. Isang huling kislap ng tunay niyang lola na nakakulong sa loob. Nagpatuloy ang kanta. Mas malinaw ng kaunti ngayon. Ang utang na dugo ay babayaran ng handog na dugo. Napatigil sa paghinga si Liam. Hindi pinilit, kundi kusa. Hindi ito oyayi. Hindi ito isang kanta para sa pagpapatulog ng bata. Ito ay isang resipe, isang hanay ng mga panuto, isang ritual. Natapos ang kanta. Huminto ang pagtapik. Ang silid ay binalot muli ng katahimikan at bigla dumilat si Lola Crescencia. Ang kanyang mga mata ay bukas na bukas.
Pero hindi na ito ang mga mata ng kanyang lola. Ang mga ito ay madilim, walang laman, at nakatitig ng diretsyo kay Liam at nagsalita siya gamit ang isang boses na malalim at magaspang, isang boses na tila nang gagaling sa ilalim ng lupa. Huli na ang lahat. Ang boses na iyon. Napaurong si Liam, bumagsak siya sa sahig. Ang kanyang lola o ang bagay na gumagamit sa katawan nito ay muling pumikit at humiga na parang walang nangyari. Narinig mo yon? Bulong ni Marco mula sa pintuan. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng pader. Tumangulang si Liam. Ang takot ay nandyan pa rin. Isang malamig na bakal sa kanyang sikmura. Pero may bago na ngayong nararamdaman. Isang maliit at nagbabagang piraso ng galit. Ang kantang iyon na ang kanilang tanging sandata. Pero kulang pa. Hindi nila alam kung paano o kailan. Kailangan nila ng oras. Isa na lang ang paraan, sabi ni Liam. Tumatayo. Ang kanyang mga binti ay nanginginig pa rin. Pero ang kanyang boses ay buo. Kailangan nating harapin si Baldo. Nasisiraan ka na ba? Halos pasigaw na, sabi ni Marco. Gusto mo bang maging pagkain ng aso tulad ni Putol? Hindi tayo lalaban. Makikipag-usap tayo, giit ni Liam. Kailangan nating malaman ang lahat. Kailangan nating bumili ng oras. Kahit labag sa loob, sumunod si Marco. Mas nakakatakot ang ideya na maiwan mag-isa sa bahay kasama ang kanilang lola. Ang paglalakad papuntang barangay hall ay parang paglalakad papunta sa bibig ng isang halimaw. Ang bawat bintanang madadaanan nila ay parang isang matang nakamasid. Ang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa isang sigaw. Ang ilaw sa opisina ng barangay ay nakabukas. Pumasok sila. Nakaupo si Kapitan Baldo sa kanyang mesa, abala sa pagpirma ng mga papeles, na para bang hating gabi ay normal na oras para magtrabaho. Tumingala lang siya nang nasa harap na niya ang dalawa. Hindi siya mukhang nagulat. May problema ba, mga iho? Tanong niya. Ang ngiti ay nasa kanyang mga labi na naman. Itigil mo na ito, Kapitan, sabi ni Liam. Sinubukan niyang maging matatag. Tumawa si Baldo. Isang mahina at ahi at nakakainsultong tawa. Ang alin, ang pag-unlad ng San Mateo, ang kapayapaan, ang kaayusan. Alam na namin ang tungkol sa kasunduan. Ang utang na loob na sinisingil ninyo. Ibinaba ng kapitan ang kanyang ballpen at isinandal ang likod sa kanyang silya. Tiningnan niya sila, isa-isa. Hindi ninyo naiintindihan, sabi niya. Ang boses ay kalmado at mapang-aral. Ang ginagawa ko ay paglilinis. Ang mga mahihina, ang mga pabigat, ang mga walang ambisyon. Binibigyan ko sila ng halaga. Ginagawa ko silang bahagi ng isang mas malaki, mas matibay na pamilya. Isang angkan. Mga halimaw ang ginagawa mo, sigaw ni Marco. Disiplina ang tawag doon. Iho, sagot ng kapitan. Hindi pa rin nagbabago ang tono. Itinuro niya ang isang tropeo sa estante. Isang plaque na may nakaukit, gawad galing ng pinuno. Kinikilala ng gobyerno ang aking pamamalakad. Dahil epektibo. Isang butiki ang tumunog sa kisame. Tsk-tsk-tsk. Ang anino ni Kapitan Baldo sa likod niya na nililikha ng sulong bumbilya ay tila humahaba at nagbabago ng hugis. Ang lola namin, kailan matatapos ang proseso? Tanong ni Liam. Ito ang pinakamahalagang tanong. Ngumiti si Baldo, isang ngiting puno ng tagumpay. Malapit na, napakabilis. Ang pagmamahal niya sa inyong ina ay isang napakalakas na gatong.
Tumingin siya sa kalendaryo sa dingding. Bukas ng umaga, sa pagsikat ng araw sa ika-40 araw, isang magandang pagsalubong, hindi ba? Wala ng oras. Pero, sabi ng kapitan, bahagyang umusog palapit sa kanila. Mayroon akong alok para sa iyo, Liam. Bilang apo ng isa sa mga pinakamatapat kong miyembro. Anong alok? Sumali ka sa amin. Tanggapin mo ang biyaya. At isinusumpa ko, makakasama mong muli ang lola mo. Buo, mas malakas kaysa dati. Magiging bahagi kayo ng pamilyang hindi na muling magkakasakit, hindi na muling magugutom. Ang hangin sa silid ay tila naubos. Ang alok ay hindi lang para sa kaligtasan. Ito ay isang paanyaya sa impyerno. Umiling si Liam. Hindi. Ang ngiti sa mukha ni Kapitan Baldo ay dahan-dahang nawala. Napalitan ito ng isang malamig na pagkadismaya. Sayang, sabihin niya. Tumayo siya. At tumawag siya sa isang boses na hindi na malumaanay. Isang boses na puno ng kapangyarihan at utos. Mga tanod, bumukas ng malakas ang pinto ng opisina. Pumasok si Aling Nena. Pumasok ang 3 tanod na humubol sa kanila sa tubuhan. Pumasok ang driver ng tricycle. Ang kanilang mga mata, blanko, walang emosyon, mga sundalong naghihintay ng utos. Kung hindi kayo kakampi, sabi ni Kapitan Baldo, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa dilim. Kayo ang handog. Walang babala. Sa isang senyas mula sa mga mata ni Kapitan Baldo, gumalaw sila. Si Aling Nena, ang mga tanod, ang driver. Gumalaw sila ng sabay-sabay, hindi parang mga taong nagmamadali, kundi parang mga marionette na sabay-sabay hinilaan ng tali. Walang sigaw, walang emosyon. Tanging ang determinasyon lang na isara ang lahat ng puwang para sila ay makatakas. Liam! Sigaw ni Marco. Ang isip ni Liam ay kumilos ng mas mabilis kaysa sa kanyang takot. May isa lang bagay sa silid na malaki at mabigat. Ang mesa! Itumba natin! Sigaw niya. Naintindihan agad ni Marco. Sa isang magkasabay na pagkilos, itinulak nila ang malaking mesang kahoy ni Kapitan Baldo. Bumagsak ito ng may malakas na kalabog, gumulong ang mga papel at ballpen sa sahig. Ang gulo ay nagbigay sa kanila ng 2 segundong pagkalito mula sa mga humahabol. Sapat na iyon! Sinipa ni Liam ang pinto at hinila si Marco palabas. Tumakbo sila. Hindi sa kalsada, kundi sa madidilim na eskinita sa likod ng barangay hall. Ang kanilang mga paa ay dumadamba sa maputik na lupa. Ang amoy ng basura at estero ay sumasalubong sa kanila. Sa likuran nila naririnig nila ang mga yabag. Marami, mabilis. Ang buong barangay ay gising na. May mga asong nagsimulang tumahol sa mga bakuran. Isang galit na kahol na biglang napuputol at napapalitan ng isang nakakakilabot na katahimikan. Saan tayo pupunta? Hingal ni Marco habang tumatakbo. Yung kanta, sabi ni Liam. Yung oyayi. Kailangan natin ng mga gamit para sa ritual. Mabilis niyang inisa-isa. Kailangan natin sa bahay at sa sementeryo. Sementeryo? Pero wala ng oras para magpaliwanag. Unang destinasyon, ang kanilang bahay, ang bitag. Dumaan sila sa likod, sa may bintana ng kusina na laging sira ang trangka. Pumasok sila na parang mga magnanakaw sa sarili nilang tahanan. Tahimik. Ang tanging naririnig nila ay ang tibok ng kanilang puso
at ang mahinang ugong na tila nagmumula sa mga dingding mismo. Sa kwarto ni Lolo, bulong ni Liam, sa ilalim ng lumang kama ng kanilang yumaong lolo, sa loob ng isang kahong bakal, naroon ito, ang lumang punyal na pamana pa raw sa kanya ng kanyang ama. Ang bakal ay malamig sa kamay ni Liam, ang bigat nito ay nagbibigay ng kakaibang tapang. Nang palabas na sila, napahinto si Marco. Si Lola, sumilip sila sa sala. Wala si Lola Crescencia sa kanyang upuan. Wala siya kahit saan. Wala na tayong oras, sabi ni Liam. Hinila niya ang pinsan. Susunod na hinto, ang sementeryo sa paanan ng burol. Ang pagtakbo sa gitna ng mga puntod ay parang pagtakbo sa isang panaginip. Ang mga puting krus ay parang mga butong nakausli mula sa lupa. Ang hangin ay mas malamig dito. Huminto sila sa puntod ng kanyang ina. Simple lang ito. May isang krus na kahoy at ang pangalan niya, Elena Reyes. Ay lumuhod si Liam. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa luha. Patawad mama, bulong niya. At gamit ang kanyang mga kamay, nagsimula siyang maghukay ng lupa mula sa ibabaw ng libingan. Ang lupa ay malamig at mamasa-masa. Ang bawat dakok ay parang isang tinik sa kanyang puso. Liam, bilisan mo, paparating na sila. Sigaw ni Marco na nagbabantay sa may tarangkahan. Kumuha si Liam ng isang dakok. Isinilid ito sa isang panyo at tumakbo na sila. Mayroon na silang punyal mula sa kanilang angkan. May lupa mula sa pinag-ugatan ng utang. At sa kanyang leeg, ang medalyon. Kumpleto na. Ang natitira na lang ay ang huling pagtakbo, papunta sa matandang puno ng balete sa dulo ng bayan. Nakikita na nila ito. Isang malaking itim na anino laban sa kulay ubeng kalangitan bago mag-umaga. Ang mga ugat nito ay parang mga higanting ahas na gumagapang sa lupa. Ito na ang kanilang huling pag-asa. Sa likuran nila, ang mga ilaw ng flashlight ay papalapit na. Ang mga sigaw ay papalakas na. Malapit na tayo! Sigaw ni Liam. Ang kanyang mga baga ay nag-aapoy. Nang marating nila ang paanan ng puno, bumagsak sila sa damuhan, humahabol sa kanilang hininga. Ligtas. Sa isang saglit, naramdaman nila ang ginhawa. Nagawa nila. Nasaan ang ritual? Tanong ni Marco. Tumayo si Liam, inilabas ang punyal. Handa na siyang gawin ang kailangan, pero hindi sila nag-iisa. Isang dahan-dahang palakpak ang narinig nila mula sa kabilang bahagi ng puno. Bravo, mga iho! Bravo! Mula sa lilim ng mga baging ng balete, lumabas si Kapitan Baldo. Hindi siya hingal, hindi siya marumi. Ang kanyang damit ay plantsado pa rin. Nakangiti siya. At sa tabi niya, nakatayo si Lola Crescencia. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, ang kanyang mukha ay payapa, na para bang isa lang siyang manonood na naghihintay magsimula ang palabas. Naghihintay siya sa kanila. Ang hangin sa ilalim ng puno ng balete ay hindi gumagalaw. Ang mga dahon ay hindi kumikilos. Ang buong paligid ay naghihintay. Talagang akala ninyo, matatakasan ninyo ang isang pangako? Sabi ni Kapitan Baldo. Ang kanyang boses ay isang mahinang pang-uuyam. Ang utang na loob ay hindi tinatakasan. Ito ay binabayaran. Sa isang paraan o sa iba. Lumakad siya paikot sa kanila na parang isang lobong pinagmamasdan ang kanyang biktima. Ang kaluluwa ni Crescencia
halos akin na. Nararamdaman ko ang bawat hibla ng kanyang pag-asa na napapatid at kayong dalawa, kayo ang magiging selyo. Ang inyong dugo ang kukumpleto sa kanyang pagbabagong anyo. Tumingin si Liam sa kanyang lola. Nakatayo lang ito, hindi gumagalaw. Isang sisidlan na walang laman. Lola, sabi ni Liam, ang kanyang boses ay basag. Sa pagbigkas ng pangalan, gumalaw ito. Dahan-dahan, iminulat ni Lola Crescencia ang kanyang mga mata. Ngunit ang mga matang iyon ay itim na itim, walang puti, walang iris. Dalawang butas papunta sa kawalan. At sa isang bilis na hindi kapani-paniwala, sumugod ito. Hindi kay Marco, kundi diretso kay Liam. "Huwag!" sigaw ni Marco. Pero hindi gumalaw si Liam. Ito na. Ito ang sinasabi sa kanta. Hinayaan niyang sunggaban siya ng mamiyaman na mga kamay na dati nag-aalaga sa kanya. Ang mga kamay na iyon ay malakas ngayon, hindi makatao. Ang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga balikat. Sa gitna ng sakit, tinawag ni Liam ang pangalan sa kanta. Elena, hindi Ina o nanay. Ang pangalan ng ina. Sa pagbigkas nito, ang mga kamay ni Lola Crescencia ay bahagyang nanghina. Isang kislap ng pagkalito ang dumaan sa kanyang itim na mga mata. Ito na ang pagkakataon ni Liam. Inilagay niya ang medalyon sa palad ni Lola Crescencia at isinara niya ang mga daliri nito sa paligid ng metal. Kasabay nito, itinaas niya ang punyal. Ang ugong ay biglang lumakas. Isang nakabibinging ingay na parang gustong durugin ang kanyang bungo. Ang mga puno sa paligid ay tila yumuyuko. "Huwag mong gawin, bata." Isang boses ang pumasok sa kanyang isip. Ang boses ni Kapitan Baldo, puno ng lason. "Pag ginawa mo yan, mamamatay siya. Mamamatay kayong lahat. Sumama ka na lang sa akin." Hindi siya nakinig. Ginamit niya ang punyal at mabilis na hiniwa ang kanyang palad. Isang malalim na hiwa. Ang dugo ay agad na bumulwak, mainit at pula. Hinayaan niyang tumulo ang dugo sa panyong may lamang lupa mula sa puntod ng kanyang ina. At nagsalita siya. Ang mga salita mula sa oyayi. Ang mga salitang isinasaulo niya habang tumatakbo sila. Ang utang na dugo ay binabayaran ng kusang loob na dugo. Tumingin siya ng diretso sa itim na mga mata ng kanyang lola. "Ang utang ni Elena Reyes, ako ang magbabayad." Sa isang saglit, ang mundo ay tumahimik. At pagkatapos, isang kislap ng liwanag ang lumabas mula sa medalyong hawak ni Lola Crescencia. Sinundan ito ng isa pa at isa pa. At sa gitna ng itim na mga mata ng kanyang lola, isang tuldok ng liwanag ang lumitaw. Isang maliit na piraso ng kaluluwang hindi sumuko. Tumingin ito kay Liam. At isang patak ng luha totoo at malinaw ang gumulong mula sa mata nito. "Hindi!" Isang sigaw na hindi galing sa tao ang pumunit sa hangin. Ang sigaw ni Kapitan Baldo. Ang kanyang mukha ay nagkakabalo-baluktot na para bang may isang bagay sa loob niya na sinusunog. Isinara ni Liam ang kanyang mga mata habang ang liwanag mula sa medalyon ay lumamon sa dilim. Bumagsak ang katawan ni Lola Crescencia sa kanyang mga bisig. Mahina, mabigat, tao. Ang liwanag na nagmula sa medalyon ay hindi nakakasilaw. Ito ay mainit at banayad, parang unang sinag ng araw pagkatapos ng isang mahabang bagyo. Itinaboy nito ang dilim sa ilalim ng puno ng balete.
At kasama nito ang nakabibinging ugong. Anong ginawa ninyo? Ang boses ni Kapitan Baldo ay hindi habang kaniya hindi nakalmado at makapangyarihan. Ito ay puno ng takot at hindi paniniwala. Puno ng sakit. Tumingin sina Liam at Marco sa kanya. Ang anyo ng kapitan ay nagbabago. Ang kanyang balat ay natutuyo at pumuputok na parang tuyong lupa. Ang kanyang mga mata ay lumulubog sa kanyang bungo. Ang koneksyon niya sa mga kaluluwang kanyang inutang, ang pinagmumulan ng kanyang lakas, ay naputol. Ang kasunduan ay nasira. Angkan ko. Halinghing niya habang ang kanyang mga daliri ay nagiging parang mga tuyong sanga. Sa buong paligid ng San Mateo, sa kanilang mga bahay, isa-isang bumagsak ang mga taong nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Si Aling Nena, ang mga tanod, ang driver, lahat sila ay bumagsak sa sahig, walang malay, na parabang mga papet na pinutulan ng tali. Sinubukan ni Kapitan Baldo na humakbang palapit kay Liam, hindi para umatake, kundi para magmakaawa. Ngunit ang kanyang mga binti ay naging abo bago pa man ito makatapak. Ang kanyang katawan ay unti-unting gumuho. Ang polo shirt, ang flake ng pagkilala, ang mga pangako ng kapangyarihan, lahat ay naging isang tumpok ng itim na alikabok sa damuhan. Isang huling sigaw ang narinig mula sa alikabok, isang bulong na tinangay ng hangin. Hindi pa. Tapos. At pagkatapos, katahimikan. Ang unang sinag ng araw ay dumaan sa mga dahon ng balete. Ang kulay ubing langit ay naging kulay kahel. Isang tandang ang tumilaok sa malayo. Isang tunog na napaka-normal, napaka-ordinaryo mo. Kaya't ito ay halos nakakaiyak. Lola, dahan-dahang iminulat ni Lola Crescencia ang kanyang mga mata. Wala na ang dilim. Ang mga ito ay mata na ulit ng isang lola, pagod, nangungulubot, ngunit puno ng pagkilala. Ang lamig sa kanyang katawan ay nawala, napalitan ng isang mahinang init. Tiningnan niya si Liam, pagkatapos ay si Marco. Tiningnan niya ang duguang kamay ni Liam. Apo, bulong niya. Ang boses ay mahina at paos. Okay lang po, Lola. Tapos na, sabi ni Liam. Pinipigilan ang sariling paghikbi. Tinangka ni Lola Crescencia na bumangon. Tinulungan nila siya. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Ang kanyang lakas ay halos wala na. Pero sa kanya nang muli ang kanyang katawan, dinala niya ang nanginginig niyang kamay at hinawakan ang pisngi ni Liam. Pagkatapos ay hinawakan niya ang sugat sa palad nito. Patawad, Apo, sabi niya. At sa pagkakataong ito, ang mga luha na dumaloy sa kanyang mga pisngi ay totoo. Mga luha ng pagsisisi, ng pasasalamat, ng pagmamahal. Habang inaalalayan nila siyang maglakad pabalik sa bayan, nakita nila ang mga taong nagsisimula ng magising. Naguguluhan. Walang maalala. Ang tanging nararamdaman nila ay isang matinding sakit ng ulo at isang kakaibang bigat sa kanilang mga dibdib. Bago sila tuluyang umalis sa paanan ng balete, lumingon si Liam. Tiningnan niya ang makapal na katawan ng puno. Doon, sa balat ng kahoy kung saan madalas na may mga nag-uukit ng kanilang pangalan, nakita niya ito, ang simbolo ng nakapikit na mata. Ang ukit ay naroon pa rin, ngunit ito ay dahan-dahang naglalaho, kumukupas, na parabang sinisipsip ito ng puno pabalik sa kanyang kaibuturan. Pero hindi ito nawala ng tuluyan.